Pagdating dito sa sinasabing mystery of Christmas, sa ating mga napag-aralan sa nakaraan, ay ibinigay ko sa inyo ang dalawang hiwaga ng Kapaskuhan o ang mystery. Una, itong the mystery that God manifest in the flesh. Ang hiwaga na ang Diyos ay nagkatawang tao. Posible po ba ito? Dito sa John chapter 1 verses 1 to 3. Pagbabasahin po natin ito, itong salitang ito, ang sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Papansin natin ang sabi rito, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Itong tinatawag na the Word, o ang verbo, sa Tagalog, itong talatang ito ang ginamit ay nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito pa lang, the word o berbo ay Diyos. Sumasa Diyos at siya ay Diyos. Pero ang sabi sa verse 14, the Word became human and made His home among us. Ang ibig sabihin, ang hiwagang ito na ang berbong sumasa Diyos at ang berbo na Diyos ay nagkatawang tao. Ang sabi sa 1 Timothy 3:16, anong wika ng kasulatan? Great is the mystery of godliness. Kaya itong hiwagang ito ay napakadakila because God was manifested in the flesh, justified in the Spirit, seen by angels, preach among the Gentiles, believe on the world, receive up in glory. Alam natin kung sino ito na nagmanifest, na nakita sa sanglibutan, ipinangaral. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Paano po nangyari ito? Galasya sa 4, talatang 4, ang sabi ng salita ng Panginoon, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Kailan po itong sinasabing isinugo ng Diyos ang kanyang anak? When the set time had fully come. Ito ang unang Pasko na si Kristo'y ipinanganak ng isang babae. Ang pangalawang hiwaga o mystery na ating tinalakay sa nakarang episode ay itong the mystery of the virgin birth of Christ. Yan ang mababasa sa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Ito po ay hindi lang basta't inihula. Kaya kung tawagin po ito ay the mystery of prophecy. Ano ito? Itong mystery of the virgin birth of Christ na siya'y ipapanganak sa pamamagitan ng isang dalaga. Ito ang core ng mensahe ng Pasko, ng birth of Christ. Dahil kung hindi ito nangyari, itong tandang ito, ay hindi maipapanganak ang Panginoong Hesukristo. At gaya ng nasabi ko sa inyo, may dalawang dahilan ang Diyos. Bakit nangyari ito? Itong sign na ito. Ang una, itong sign na ito ay to make the birth of Christ unique among the human births. Kaya walang sino mang taong ipinanganak sa mundong ito na ipinanganak ng isang dalaga sapagkat ito'y magiging laban sa kalikasan, magiging laban sa siyensya. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa Luke chapter 1 verse 30, pag binasa natin sa verse 37, ayon sa mensahe ng anghel kay Maria, ito'y naganap sapagkat walang imposible sa Diyos. For with God, nothing shall be impossible. Sa tao, ito'y imposibleng mangyari. Pero sa Diyos, ang hiwagang ito ay may pangyayari. At ang sabi ni Isaiah chapter 7 verse 14, kapag naganap ito, patunay na dumating na ang presensya ng Diyos sa atin. Kaya sabi, she will give birth to a son and will call him Emmanuel.
which means God is with us. Kaya mga kaibigan, ang pagdating ng Panginoon sa sanglibutan ay kapahayagan na ang Diyos ay sa atin. Ito ay nangyari upang magkaroon ng patunay ang pangako ng Diyos na siya isa sa atin. Nagbigay ng tanda ang Diyos upang ating sampalatayanan na siya ay sumaatin. Tunay na ang Diyos ay dumating sa atin nang ang Panginoong Hesus ay pinanganak. Nagkatawang tao ang Berbo, and He is our Emmanuel. God will always be with us wherever life may carry us. Kaya ang sign na ito ay patunay na ang Diyos din ay sumasa atin. Kaya Emmanuel, God is with us. Ang isa pang binigay ko sa inyo ay this sign was made by God to identify the true Christ from false Christ. Sapagkat si Kristo rin ang may sabi sa Matthew 24, verses 4 to 5, na marami ang mga lilitaw at magsasabi na siya ang Kristo at dadayain ang marami. Pero sa pamamagitan ng virgin birth na ito, ng mystery ito, walang pwedeng mag-angkin na siya ay Kristo. Sapagkat sino mang mag-angkin na hindi ipinanganak ng isang dalagay, magiging bulaang Kristo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, mag-ingat kayo. Kaya kung meron mang mag-angkin na siya'y Kristo sa ating panahon, sapagkat ang sabi niya, He is appointed Son of God. Wala pong hula sa Bible na ang Kristo ay i-appoint. Dahil ang Panginoon sa Kristo ay He was the anointed one. Dito sa Hebrews chapter 1 verse 9 to 10. Ito ang pahayag ng Bible tungkol kay Kristo bilang anointed one of God. Na ano sabi rito? O God, your God has anointed you, pouring out the oil of joy on you more than on anyone else. Kaya si Kristo, ang sabi rito ay inanoint siya ng Diyos more than sa kanino man. Sa verse 10 ay kinonfirm na ito'y si Kristo. He also says to the Son in the beginning, Lord, you laid the foundation of the earth and made the heavens with your hands. Kaya si Kristo, bakit naging anak ng Diyos? Ipinanganak ng Diyos. Ano pa? Sa kanyang pagiging anak ng Diyos, pinahiran siya ng Diyos. He was anointed by God. At siya bilang anak ng Diyos. Ang sabi, He was appointed to be the heir of all things. Siya'y anak ng Diyos, kaya siya'y in-appoint na maging tagapagmana ng lahat. Hebrews 1 in verse 2. But in the last days, He has spoken to His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Kaya pag merong umangkin ng verse na ito ay kay Kristo. Hindi sa in-appoint na maging anak ng Diyos. Anak siya ng Diyos, in-appoint siyang maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Kaya through this sign, ay nadidisqualify ang mga bulaang Kristo. Bakit? Sapagkat isa lang ang ipinanganak ng isang dalaga, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangatlong katotohanan pa dito sa ating pag-aaral ng the mystery of Christmas is the mystery of God's visitation to the Gentiles. Na ang kapanganakan ni Kristo ay hindi lang basta't nangyari. Ang isang hiwagang dapat maunawaan ng tao na ang pagkapanganakan ni Kristo'y pagdalaw ng Diyos sa sanlibutan upang kumuha ng isang bayan sa kanyang pangalan. Acts chapter 15 in verse 14, sabi po, Simeon hath declared how God at the first did visit to the Gentiles, to take out of them a people for His name. Ano raw ang sabi? At first, God visit the Gentiles to take out of them a people for His name. Ang karaniwang alam lang natin sa story of Christmas ay si Kristo'y ipinanganak sa pasabsaban. He was born in a manger.
na ang wise men ay nagdala ng gifts sa kanya. Pero hindi natin alam na ito palang pagdating ni Kristo, pagdalaw ng Diyos upang kumuha ng isang bayan sa kanyang pangalan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito ang mystery na ipinahayag din sa kanya. Ang sabi po ni Apostle Paul dito sa Ephesians chapter 3 and verse 6, this mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body and sharers together in the promise in Christ Jesus. Ano raw po itong sinasabi ni Pablo? Ito'y hiwaga na ang hintil ay kabahagi na sa iglesia ng Panginoon. Ang sabi, members together of one body. Ang ibig sabihin pala, ang isang hiwagang dapat maunawaan ng tao sa kapanganakan ni Kristo, ito ang panahon upang pumili ang Diyos ng bayan sa mga hintil. At ano po ito? Ito ang iglesia ng Panginoon. Kaya ang sabi po ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya tayo ngayon bilang mga Kristiyano ngayon mula sa hintil, ay chosen people of God. Tayo ay bayang banal ng Diyos. Dito sa verse 10, ituloy po natin ang sabi, once you were not a people, but now you are the people of God. Dating hindi bayan, pero bayan na ngayon ng Diyos. Once you had not received mercy, dati hindi kinahabagan, pero ngayon sabi, you have received mercy. Tinanggap na ninyo ang kahabagang mula sa Panginoon. Kaya ngayon ang pagiging bayan ng Diyos ay wala na sa lahi, kung anong lahi mo, kung Hudyo ka man o ikaw ay hintil. Kundi ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 26 to 29, ang sabi po ay ganito, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Kaya ano sabi, anak tayo ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 27, sa pamamagitan ng bautismo ay ibinibihis natin si Kristo. In verse 28, ang sabi, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. In 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promises. Kaya mga kaibigan, ang pagdating ni Kristo ay pagtawag sa kanyang bayan. Until now, the Lord is calling people to be His chosen ones, to be His own. Ano lang ang kailangan gawin ng tao? 2 Thessalonians 2:14, tumugon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat sa iyong pagtugon sa pangangaral ng Ebanghelyo, tumutugon ka sa pagtawag ng Diyos. Kaya sabi rito, to this He called you through our gospel, so that you may share in the glory of our Lord Jesus Christ. Paano ka magiging kabahagi sa mga pinili ng Diyos? Sa piniling bayan ng Diyos. Tumugon ka sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. And so every time we hear the preaching of the gospel, the Lord is calling you, and He wants you to belong to His chosen people. Sa Kapaskuhang ito, may we have the revelations of the mystery of Christmas. God sent His Son, His only begotten Son, so that we may believe Him, and that by believing in Him, we will have eternal life. And so, my friends, believe in Christ. Receive Him in our hearts, and we will experience the revelation of the mystery of Christmas. Nawa patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa Kapaskuhang ito. And for our power quote,
There are great names that the world has known and still to be known. But Jesus Christ is the only name that must be known to be saved. Once again, this is Bishop Aldrin, your fellow learner of God's words, saying, wherever you are right now, be blessed by the word today. God bless you all.